Sir, may factor, effect, purpose ang different type ng tailpiece. May iba po kasi ilang ang may fine tuner, tapos yung iba po lahat meron. Okay, meron siyang kanya-kanyang kanya-kanyang preference, no? Kasi basically yung tailpiece hindi naman siya ganun kalaking factor when it comes to the sound of your instrument. So, most of the time aesthetics, ganyan. And then yun nga, convenience. No? So, yung mga beginners, usually, yung mga beginner violins, di ba? Makikita nyo, apat yung tailpiece, no? Tawag doon, composite tailpiece. So, apat yung tailpiece, sorry. Apat yung fine tuners. So, of course, kasi beginner, mahirap magtono, di ba? Minsan, nawawala lang ng konti, doon na lang i-adjust. Now, pag nagiging mas mahal yung instrument, usually, hindi na ganun yung kasama ng tailpiece. Kasi, mabigat yung ganyang klaseng tailpiece. Either it's made of plastic or some sort of metal, di ba? Ngayon, yung pag mas maganda na yung instrument mo, pag nag-upgrade ka, usually wood na gawa yung tailpiece. Now, hindi malalagyan ng fine tuners yan. So, yung fine tuners na nilalagay doon, usually, separate mo siyang binibili. No? So, hindi naman ganun kamahal yung fine tuners na gano'n. No? Around 100 to 150 pesos ang isa. So, pwede mo lagyan lahat apat, no? Pwede actually wala, no? So, convenience lang yun sa pagtotono, no? Pwedeng, usually kasi sa E-string, nakakatakot siyang itono sa peg. Kaya naglalagay ng fine tuner sa E-string. Yun yung common, no? May kakilala ko before, yung tailpiece niya, G-string, saka E-string, nakaganyan yung fine tuners niya sa tailpiece niya. No, kasi daw, nahirapan siya itono yung G-string niya. So, kung ano yung hindi mo masyadong gamay, yun yung pwede mo lagyan. Dati ang setup ko, A and E. Tapos, nasanay na rin ako na wala yung sa A-string. Kasi nakaka-apekto din siya sa bigat. Kasi syempre, bakal yun eh. So, mabigat siya. Now, meron din namang mga mas mamahalin pang tailpiece na may built-in fine tuners. Pero, minsan kasi, specific na siya. Parang kailangan mo na ng custom na string or kailangan loop end instead of a ball end yung strings mo. So, mostly lang din talaga, personal preference and yung convenience yan. Pero, if you think na makaka-apekto, negligible naman yung effect niya sa sound ng instrument. Pero merong konti din naman kahit papano. Pero yun yung dahilan kung bakit iba-iba yung ating tailpiece and yung paglalagay ng fine tuners. So, of course, the less moving parts, mas maganda, di ba? The less yung bigat, the less din yung poproblemahin mo kung masira man. Although, yun nga, you will trade in that convenience with may trade-offs yan. No? So, ngayon may nauuso na din yung pegs, nilalagyan nila ng parang tawag nila planetary geared pegs, ganun. Parang nagiging guitar na yung tuning, no? Yung pegs mo, pag chinun mo, hindi agad-agad umaakyat o baba. Mabagal yung pagtaas baba niya. So, medyo nauuso na rin yun. So, maraming advancements na when it comes to technology and convenience nga sa mga parts ng instruments natin. So, yun lang naman yung yung purpose. No, kung saan ka mas convenient. Kung gusto mo, kung medyo napapansin mo sa violin mo, nahihirapan ka itono yung A and E string, so lagyan mo ng fine tuners, no? Iba't ibang klase din yan. So, maraming klase, hindi lang yung anong tawag dito? Basta yung nakakabit mismo sa hole, merong nakahiwalay, meron nakapatong siya sa string. So, depende na lang yun. Preference na lang. Pero, yun nga, most of the time, na lang yan. Kung ano yung trip mo. Ganun. So, good luck sa inyo.